Hi mga Ibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga kaganapan sa mundo ng pag-ibon. At syempre, para updated po kayo sa mga bagong videos natin na ina-upload every week mga kaibon. At pakifollow na rin po yung FB page natin. Kasi sabi ko nga parate, baka dun tayo parating mamigay ng mga ibon. Minsan namimigay lang tayo out of the blue. Kaya pakifollow na rin po yung FB page natin. Ngayong week na to mga kaibon, may interesting tayong pag-uusapan mga kaibon. Ito yung topic natin for this week. Yung topic natin for this week mga kaibon is yung breeding 101 at yung issue na maingay ngayon sa pag-ibon. Pag-usapan po natin at bibigay tayo ng onting komento doon para patas naman mga kaibon. Okay? Pero syempre, bago tayo mag-discuss ng napakagandang topic natin ngayon mga kaibon, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Salamat po sa inyo mga kaibon. Okay, ngayon syempre mag-shoutout tayo mga kaibon sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Gaya nga ng sinasabi ko parate, maraming salamat po sa inyo. Okay, shoutout po sa PPSM Birds Incorporated. Pakiabang-abang po to. Ito po yung korporasyon na tinatayo namin. SEC registered puto, tapos yung farm permit pinaprocess na rin, kaya paabang-abang po sa mga announcement mga kaibon. Shout out kay John Paul Pangilinan, Angelo Villena, Jojo Avery, Wilfred Mini Avery, Pablo Perez, Perez Avery, Papa Jones ng Pande, Bulacan, KG Mini Avery ng Samar, Mark Joseph Caparas, Man Avery, Jabesh Mark Duran ng Sursugon, Jairil Avery ng Valenzuela, Catherine Marley May Alfonso, Corpus Mini Avery ng Bacoor, Arcos Family sa Gitna Mini Avery, Nani Servacio ng Taytay Rizal, Roldan Abu Magnaye o Lolo Pogi Mini Avery, Eric Sirano 3 East Mini Avery, 5J Avery ng Antipolo, AA Avery ng Bataan, Randy Mandras, Mac John Basco. Shout out kay Kaibon Ford and Aviana Avery ng Bulacan, Bernardo Rigacho, Rosano Alon, Junjun Natada, Michael Basibas, Dandan and Audrey ng New York, May Lavelia, Kevin Bilote, Oliger Family ng Albay, J-Death Ibunan ng Tagig, IMS JR Avery ng Rizal, DSY Avery ng Kalumpit Bulacan, Edgar Aguirre, Warm Birds ng Tagig, Jesus Malasmas, and kay Kaibon Sarge Force. Maraming salamat po mga kaibon sa suporta nyo. Okay, ngayon syempre mga kaibon, pag-uusapan na natin yung topic natin, yung breeding 101, tapos yung issue ngayon. Sa issue ngayon, magbibigay tayo ng unting input natin para malaman din ng mga newbie o yung mga kaibon natin kung ano yung nangyayari talaga sa mundo ng pag-ibon. Okay? Ang issue na to mga kaibon, di ba yung issue kung nasa Facebook po kayo, ito po yung hindi na breed na ibon. Bibigay lang ako ng unting background sa inyo mga kaibon para may idea po kayo kung ano po talaga yung nangyayari nung unang panahon, nung mawala pa to yung mga issue na to, mga last 10 to 12, 15 years ago mga kaibon. Sobrang tagal na nagsimula tayo sa pag-iibon. Unang panahon mga kaibon, wala pa tong Alps 2, ang sikat pa Alps 1. At pagka may Alps 2 ka, napakamahal. Yung Pied nga, nung unang panahon, nasa magkano pa yan? 30 mil. Diba? Yung Green Opa, magkano pa nung unang panahon? Sobrang mahal yan ng mga ibon na yan mga kaibon. Pero syempre, as time goes by, bumababa din talaga yung presyo nila. Kasi marami na rin nag-iibon.
Ibig sabihin nun mga kaibon, yung done follow na yan mga kaibon, na hen, nung unang panahon pa lang talaga mga kaibon, nang pumutok yung done follow na yan, bago ka makakuha ng done follow mga kaibon, nakapila ka. Matagal yung pila yan mga kaibon. Kasi nga, isang tao lang o isang breeder lang dito nung una ang sikat talaga sa done follow. At sila yung nagsimula talaga ng nagpasigla ng bird o lovebirds industry dito sa Pilipinas. Yun yung si Sir Badilla o yung Badilla line. Sila talaga yung founder ng lovebirds dito sa Pilipinas, at sila talaga yung naging nagpasikat dito ng lovebirds sa Pilipinas. Kaya salamat po sa inyo sir. Kung hindi dahil sa inyo, wala po probably karamihan na mag-iibon ngayon. Kaya sabi ko kanina, yung done follow niyan, pipila ka pa niyan bago ka makakuha ng materialis dyan mga kaibon. At kung wari, yung gusto mong materialis is hen, sa clutch na yun walang hen, o hihintay ka pa sa susunod na clutch. Pero actually marami rin silang breeder nun, at ang presyo na talaga milyon po talaga ang presyo nun mga kaibon. Pipila ka na, yung kukunin mo milyon ang presyo mga kaibon. Okay? Para may background na po kayo mga kaibon sa pinanggalingan talaga ng done follow na yan mga kaibon. Ang done follow na yan mga kaibon, sinabi ko na naman sa inyo nung una rin na ang hen, napakahirap po talaga niyan i-breed. Kahit nung unang panahon po, napakahirap po i-breed ng done follow na hen. Visual done follow na hen, mapa-opa, mapa-normal pa yan. Mahirap po talaga yan i-breed. Pero mga kaibon, pero hindi imposibleng ma-breed. Okay? Mahirap siya i-breed pero hindi imposibleng ma-breed. Kasi may kaibigan na tayong naka-breed niyan. Okay? Ang unang diskarte dyan, kasi it's all about diskarte din naman yung topic natin, at nasabi ko na rin dati to, isa lang natin yung visual na done follow, mapa-opa man o normal, matured na po siya mga kaibon. Ibig sabihin, sa matured na sinasabi ko, 1 year above. Like for example, 15, 16 months, 18 months na po yung edad ng ibon bago natin isalang. Kasi mahirap siya i-breed pero hindi imposibleng ma-breed. Mabibreed po siya mga kaibon. Okay? Tapos, nung unang panahon mga kaibon, ang mga breeder nung unang panahon, mga veterano rin talaga yung mga pagtanungan natin o nakakausap natin. May mga babait, may mga masusungit din naman talaga na mag-ibon nung unang panahon. Yung lalo na yung pag nagtanong ka, makailang tanong ka na hindi ka nasasagutin mga kaibon. Okay? At para patas tayo dito mga kaibon, at para sa kalaman din lahat ng mga mag-ibon, newbie man o veterano rin sa pag-ibon. Once po na bumili po tayo ng ibon, like for example, kumuha po kayo ng ibon sa kahit anong aviary dyan mga kaibon. Ang edad ng ibon 3 to 5 months, basal na ibon. Once po na kinuha nyo yan sa aviary na pinagkunan nyo mga kaibon, ang responsibilidad po sa pagbibreed niyan, inasa sa inyo na po yun mga kaibon. Kasi kung hindi nyo na-breed yung ibon na yan mga kaibon na kinuha nyo, sa palagay nyo po ba kasalanan pa po ng seller yon mga kaibon? Kasi hindi nyo na-breed. Diba hindi na? Okay, ang magiging kasalanan na lang po ng seller doon mga kaibon, kung pinadala sa inyong ibon parehas hen o parehas cock, at yung ibon na binigay sa inyo talagang sablay naman po talaga. Kasi paano nyo mabibreed yun mga kaibon kung parehas hen at parehas cock, at yung ibon talaga wala na talaga, sablay na talaga yung ibon. Pero kung yung ibon na kinuha nyo mga 3 to 5 months o basal, ang seller po kailangan naman magbenta sila ng ikasisira nila. Syempre hindi nila gagawin yun. Pero ang responsibilidad nun mga kaibon, inasa sa inyo na po, nasa sa breeding process na po ninyo. Kaya sa akin mga kaibon, pag bumili yung ibang newbie dito sa atin, tinatanong ko parati mga kaibon kung nakabreed na po ba kayo, nakapagpa-isa na po ba kayo. Kasi kung hindi pa mga kaibon, lalo na pagmamahaling ibon, hindi po ako nagbebenta sa mga newbie na ganun mga kaibon. Kasi masasayang lang din mga kaibon, masasayang yung oras nila, masasayang yung pera nila, at baka balikan ka pa mga kaibon kasi newbie nga. Akala nila kasalanan ng seller
Pero ang katotohanan nun mga kaibon, once na nakuha mo na yung ibon sa ibunan, ang seller wala na doon mga kaibon. Kasi pag na-breed mo yon, magiging seller rin in the future para patas lang dito. Pag bumili ka ng ibon, paparamihin mo yan, ibebenta mo yan. Parang life cycle lang to ng mag-iibon mga kaibon. Kaya ganyan po. Kasi sa breeding po, marami pong factor yan mga kaibon Bakit hindi nagbe-breed yung ibon? Okay? Pero bago natin pag-usapan yan, like for example, katulad ng isang taga-Amerika, si Sir Diggy po, special mention, ingat po kayo dyan parati sir. Nag-avail po sa atin to mga kaibon. Hindi basta-basta ang ibon ang in-avail nito sa atin mga kaibon. Ang in-avail sa atin nito mga kaibon is Project Yellowface Opaino at Project Aqua Opaino ang in-avail sa atin ito ni Sir Diggy. Tinanong ko si Sir Diggy kung sino magbe-breed. Sabi niya, kumpare niya dito na patagal na rin na nagbe-breed. Nagka-transaksyon kami ni Sir Diggy kasi hindi naman lahat minsan maganda o smooth yung transaksyon Ang nangyari, kukuha siya sa atin ng Aqua Opaino, Aqua Ino Split Opa. Yun yung kukunin niya, tsaka Screamino Opa kasi Aqua Opaino project nga. Ang nangyari, hindi tayo 100%. Hindi ako 100% kasi alam ko na parang napaghalo ko yung itlog ng breeder natin. Kasi may breeder tayo dyan, dalawang breeder ata, napaghalo ko yung itlog. Ang isa dyan, sex link na, hindi na kailangan ng DNA. Ang isa, kailangan ng DNA. Nung pinakita ko nga kay Sir Diggy yung ibon, yun nga, sabi ko, sex link to sir. Pero, hindi ako 100% doon, kaya pina-DNA natin. Buti na lang pina-DNA natin mga kaibon. Kasi, hindi sana split opa o hindi sana kak ang nabigay natin kay Sir Diggy. Pero hindi pa naman natin ibigay kasi naka-reserve lang po dito, nandito pa rin naman yung ibon. Ibig ko sabihin, bago nagka-issue, bago nagka-problema, naagapan natin mga kaibon. Kasi bago tayo magpadala ng ibon, sigurado natin yung gender ng ibon. Kasi napaka-importante ng gender ng ibon mga kaibon Kasi hindi mo sila mabibreed mga kaibon kung pareha sila hen o pareha sila kak. Sasakit ang ulo ng kukuha. Pero kung dineclare mo naman ng tama na ungendered yung ibon, ungendered ibig sabihin walang DNA, hindi sex link, tama yung ID ng ibon, at pag pumayag naman si buyer, wala namang problema yun mga kaibon. Kasi na-declare mo, alam ni buyer na ungendered yung ibon. Ang masama lang doon na alam mo na hindi ka sigurado sa ibon na gender niya. Sinabi mo kak yan, tapos sinabi mo hen yan, pero hindi mo alam talaga yung gender ng ibon. Doon magkaka-issue at magkaka-problema ka doon mga kaibon. Noong unang panahon mga kaibon, pag mga ganyang issue na hindi nabibreed yung ibon, katulad natin mga kaibon, kumukuha tayo as much as possible sa mga mabibigat na aviary, sa mga big time talaga na aviary, kumukuha tayo ng materialis doon. Sa palagay nyo mga kaibon, pag hindi natin na-breed yung ibon, babalikan natin yung mga big time aviary na yun. Sasabihin natin, sir, hindi namin na-breed ganyan. Wala na po yun mga kaibon kasi ang responsibilidad, alam ko bilang mag-iibon, alam ko yung responsibilidad mag-alaga ng ibon, paano magparami ng ibon. Pag hindi ko na-breed yun, pag naka-issue yung ibon kasi 3 months to 5 months ang edad o basal lang kinuha ko sa kanila, pag nung kinuha ko magandang galaw ng ibon, magandang pangangatawan ng ibon, maganda yung ibon, pag hindi ko na-breed, hindi ko po babalikan yun, yung seller na yun mga kaibon. Kasi ang responsibilidad sa akin na po. Sa akin na po yung responsibilidad doon mga kaibon. Hindi na po sa kanila. Kasi sa ang ibon sa akin na. Kaya nililinaw naman po natin ito mga kaibon. Kasi baka maraming newbie dyan pagka hindi lang na-breed yung ibon o matagal lang i-breed ng ibon. Si seller na agad ng kasalanan. Hindi po. May kasalanan o may ano din po kayo doon. May ambag din po kayo doon kung bakit. Okay, punta na po tayo sa breeding mga kaibon. Pag nagbe-breed po tayo ng ibon, maraming factor po yan mga kaibon na hindi nagbe-breed yung ibon. Katulad ngayon mga kaibon, napakainit. Isang factor po yan mga kaibon, bakit hindi nagbe-breed yung ibon. Ang ibon po, matatalino po yan mga kaibon. Pag alam nila na alanganin mga kaibon, hindi magbe-breed yan. Katulad nito, napakainit ng panahon talaga mga kaibon. Sa palagay nyo, pag yung ibon nyo babad sa araw buong maghapon,
May gana pa bang mag-breed yan? Lantang-lanta na yan mga kaibon. Uhaw na yan. Hingal na po yan. Okay? Isang factor po yan. Pangalawang factor po na hindi nagbe-breed yung ibon is baka kulang sa vitamins o hindi kaya nasobrahan naman sa vitamins. Kaya ang pagbe-breed po ng ibon, akala nila madali lang to ang pagbe-breed ng ibon. Hindi po, may mga diskarte po to mga kaibon. Hindi po yung pababayaan nyo lang dyan katulad ng low mute. To be honest, ang low mute kahit pababayaan mo lang dyan, nagbe-breed sila eh. Pero yung medyo mga bagong mutation ngayon, nangangailangan ng alaga po yan mga kaibon. Lalong-lalo na kung ibon mo galing pang ibang bansa. Kasi nga, hindi pa sanay sa klima ng Pilipinas. Kaya ang pagbe-breed, maraming factor kung bakit yung ibon hindi nagbe-breed agad-agad mga kaibon. Okay? Hindi kasalanan ng seller yun mga kaibon agad-agad. Kasi yun yung iniisip ng mga baguhan ngayon sa pag-iibon. Hindi kasalanan ng seller yun mga kaibon. Noong unang panahon, pag nagreklamo ka sa seller, sorry pero baka mapagalitan ka pa ng mga seller noong unang panahon mga kaibon. Napaka-stricto po nila, to be honest. May mga mabait pero karamihan mga stricto. Okay mga kaibon, ganun po. Isang factor pa po mga kaibon na ang ibon natin hindi nagbe-breed baka sinalang mo 5 buwan pa lang. Pag sinalang mo kasi yung ibon ng 5 buwan pa lang, nilagyan mo na ng nest box, matagal po talaga mag-breed yan mga kaibon. Kung baka tao, ang edad ng bata hindi pa alanganin pa, hindi pa pwedeng mabuntis. Kahit anong gawin yan mga kaibon, hindi pa yan mabubuntis o hindi pa yan magbe-breed mga kaibon. Kasi nga, alanganin sa edad mga kaibon. 5 buwan ang ibon, mag-breed kaya yan? Siyempre hindi. Tapos magrereklamo kayo, hindi nyo na-breed. Pero sinalang nyo ng 5 buwan. Matagal talaga yun mga kaibon. Ang magandang diskarte doon mga kaibon, parang gusto nyo talagang mabilis ang breeding. Patagalin nyo po sa flight cage. Ito yung pinakamagandang diskarte dyan. Patagalin nyo po sa flight cage yung ibon nyo mga kaibon. Patagalin nyo sa flight cage. Kahit 7 to 8 months lang old. Pag nagpare sila doon, as matagal na sila doon, maganda yung panahon, isalang nyo kasi I'm sure magbe-breed po yan mga kaibon. Kasi baka sisihin nyo na naman yung seller na ay sir hindi nag-breed, sinalang mo nila 5 buwan tapos naghintay ka, tapos nainip ka. Kasi sa pag-iibon mga kaibon, inip talo dito. Kaya kung mainipin po kayo, ay suggest wag nyo na pasukin ng pag-iibon mga kaibon. Kasi maiinip lang po talaga kayo mga kaibon. Okay? Ang susunod mga kaibon, di ba? Alanganin sa edad. Okay, ang susunod naman na kaibon na rason baka kulang sa calcium mga kaibon. Baka hindi kayo nagbibigay ng suplemento para sa calcium. Kahit cattle bone lang dyan mga kaibon, okay na yan sa ibon. Pag-breed na po yan, basta sa tamang edad mga kaibon. Bibreed na po yung mga ibon na yan. Ang ibon kasi mga kaibon, matatalino po yan. Pagka naramdaman nila na inaalagaan sila at yung supply ng pagkain, tubig sa kanila is maganda, magbe-breed po yan mga kaibon. Magbe-breed po yan mga kaibon. Ako mga kaibon, honestly, hindi po ako, ewan ko sa inyo, pero kayo po, diskarte nyo yan kasi may diskarte din ako. Hindi po ako naniniwala sa mga probiotics na binibigay sa ibon ngayon. Hindi po ako nagbigay noon kahit kailan. Sa sobrang tagal na natin sa pag-iibon, hindi po tayo nagbigay ng mga probiotics na yan mga kaibon. Hindi ko naman sinisiraan ng mga probiotics na yan. Diskarte nyo yan mga kaibon. May diskarte din tayong sarili. Pero nakaka-breed tayo mga kaibon. Yung mga tropa natin, hindi yan gumagamit ng mga probiotics na yan. Nakaka-breed din naman sila mga kaibon. Nasa diskarte lang po kasi yan sa pag-breed ng ibon mga kaibon. Hindi porket gumamit ka na ng ganitong vitamins, ganitong supplement, magbe-breed na agad yung ibon. Depende po. May depende po pa rin yan. Kasi ang ibon po may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang hilig kumbaga yung mga ibon. Kasi baka isisino naman sa supplement o baka isisino naman sa seller. Kaya napakahirap po ng mundo ng pag-iibon ngayon kasi lahat ng tao ngayon pwede kang mangialam pwede na mangialam sa inyo mga kaibon. Okay, ang susunod dito mga kaibon is na-discarte dito mga kaibon o bakit hindi nag-breed yung ibon baka po palit po kayo ng patoka mga kaibon.
Pag nagpalit po kayo ng batuka, gaya na sinasabi ko po parati, hindi po talaga magbe-breed yung ibon mga kaibon. Kahit pagpalit lang kayo na ibang brand. Kasi ang amoy nun iba-iba mga kaibon. Iba-ibang factory ng pinanggagawan nun. Iba-iba yung ingredients ng patoka nyo mga kaibon. Ito, maraming sunflower, onting white millet, maraming red millet. Iba-iba po yan may components po yan mga kaibon Kaya kung ganun yung ginagawa nyo mga kaibon, mahirapan talaga kayo mag-breeding mga kaibon. Kasi ang ibon nyo mag-a-adjust na mag-a-adjust. Akala nyo siguro napakasimpleng bagay lang yun, patoka. Pero ang laking impact nun sa ibon mga kaibon. Napakalaking impact nun. At baka mga kaibon, yung diskarte nyo rin na ngayon gigising kayo alas 7, papakain kayo. Tapos kinabukasan, alas 9 naman. Tapos, tinatamad ako magpakain ng ibon. Sunod na araw, alas 12 naman. Pag ganun po yung diskarte nyo mga kaibon, hindi din po gagana sa ibon yun. Kasi nga, yung ibon matalino, pag nalaman ng ibon na inaalagaan sila, yung consistent na pag-aalaga, pagkain, tubig, kahit walang vitamins yan, minsan mga low meat magbe-breed talaga yan mga kaibon. Kahit tubig lang, kahit tubig gripo lang yan, diretso, tubig poso yan, walang problema yan mga kaibon. Basta makita nila sa inyo na consistent po kayo mga kaibon. Okay? At isa pa dito mga kaibon, yung napansin ko ngayon sa mga bagong mag-iibon, ito yung kadalasan napapansin ko talaga is, kasi nakita nila na may pera sa ibon, kaya sila yung nagmamadali. Mamadali parati yan mga kaibon, yung mga ngayon, nagmamadali talaga. Tapos napaka sigurista pa masyado mga kaibon, yung parang wala pang tiwala. Yung parating nakikita ko ito pa yung mga tao, to be honest mga kaibon, na hindi nakaka-breed. Ilang beses ko na napatunayan yung mga kaibon, ito pa yung mga tao hindi nakaka-breed, tapos panay-reklamo pa mga kaibon. Kasi bakit daw ganito, bakit ganyan. Kasi ang purpose lang nila mga kaibon is makabenta. Okay, makabenta lang yung purpose nila mga kaibon nakabenta. Pero yung pagmamahal sa ibon o pagmamahal sa breeding, wala. Ang sa utak lang makabenta. Kaya ito po yung mga taong hindi pa nakabreed. Hindi mahirap mag-breed ng mga taong to mga kaibon, to be honest. Okay? Kasi nga yung purpose nila wala, pera-pera lang din talaga yung kalakaran talaga nila mga kaibon. Okay, ang susunod dito mga kaibon at ang pinakamagandang diskarte dito para tumagal ka sa pag-iibon, huwag kang sumabay kung hindi kaya mga kaibon. Ibig sabihin nun mga kaibon, huwag kang bumili ng mga high mutation ngayon kung hindi talaga kaya ng budget mga kaibon. Kasi po wala, hindi kasi ang pag bumili ka nito tapos hindi mo kaya, maghahabol ka at maghahabol. Ang mape-pressure nun yung ibon tapos sarili mo mga kaibon. Kasi nga wala yung budget mo kuwari sa pamilya mo, pambili nyo ng grocery yan, pangkain nyo yan sa isang buwan, o baka pang negosyo mo yan, binili mo ng ibon. Hindi po ganun yung tamang diskarte doon mga kaibon. Kasi ang ibon po, isipin nyo po, magbe-breed po yan matagal. Di ba? Maghihintay ka para mag-matured, o kung matured man bibilin mo, maghihintay ka para yan mangitlog. Di ba? Tapos after that, pag naghintay ka mangitlog, kailangan maghintay ka pa na mapisa, tapos maghintay ka pa para bumaba yung mga inakay. Okay mga kaibon, ang pinakamagandang diskarte dito mga kaibon, bumili tayo ng sinasabi ko parati sa inyo to, ibon na in demand. Bakit napakagandang diskarte no mga kaibon? Hindi kailangan mahal, in demand lang na ibon ang bibilin mo mga kaibon. Napakagandang diskarte nito kasi bakit? Pag naparami nyo yung ibon na yan mga kaibon, ang pang-upgrade nyo ng mga bagong mutation ngayon, hindi na kayong papalabas sa sariling bulsa nyo mga kaibon. Doon nyo na sa kanila kukunin mga kaibon. Pero naman actually magsasabi na naman siguro dyan na hindi naman tayo nagbe-breed lang para sa mga ibon na yun. Kasi nagbe-breed ako kasi mahal ko yung mga ganitong mutation din, ganyan. Tapos hobby lang talaga.
Ganon, may mga ganon na naman dyan mga kaibon. Okay, nirerespeto natin yan mga kaibon. Pero ito po yung suggestion natin sa mga gustong mag-upgrade. Ito po yung diskarte. Actually, diskarte natin to mga kaibon kung paano tayo naka-upgrade sa mga magagandang mutation. Kasi po, tinitingnan natin, pinag-aaralan natin yung market. Tinitingnan natin kung ano yung ibon ang mabili. Tinitingnan natin ano yung ibon parating may export. Tingnan natin yung ibon kung ano yung parating hinahanap. At tinitingnan natin yung ibon na tatagal sa industriya mga kaibon. Yun yung pinaka-importante mga kaibon eh. Ayoko na mag-mention ng mga ibon na huwag nyo bilhin o anuin mga kaibon kasi masasaktan na naman dyan. Magreklamo na naman dyan. Na for hobby-hobby lang daw. Pero nagbebenta ka nga eh, di ba? Parang ganun mga kaibon. Pag sobrang dami na anuhin mo yun, siyempre ibebenta eh, out mo rin yun, di ba? Ganun din naman yun mga kaibon. Kaya ang masasabi ko lang dito mga kaibon, kung gusto niyo tumagal sa pag-iibon, pag-aralan po natin. Ito yung pinakamalupit na diskarte dyan, pag-aralan din natin mga kaibon. Kasi kung di natin pinag-aaralan to mga kaibon, wala. Hindi po kayo tatagal talaga sa pag-ibon. At isa pa mga kaibon, huwag niyong gawing hanap buhay ang pag-iibon. Ibig sabihin lang nun, yung pag-iibon lang ang gagawin yung hanap buhay. Ito yung source of income nyo. Wala po kayong trabaho, yung mga ganon, mga walang trabaho, walang ibang pinagkakakitaan. Kasi kung yun lang po aasahan nyo yung ibon, mag-quit po kayo, hindi po kayo tatagal. Kasi every 3 months, every 4 months kayo magkaka-harvest lang ng ibon eh. Kung onti pa yung ibon nyo, matagal, di ba? At ang talaga sa breeding mga kaibon, ang pinaka-sikreto dito sa breeding mga kaibon, alam nyo kung bakit, alam nyo kung ano, is, may idea kayo, comment nyo, pero pinaka-sikreto dito mga kaibon is, paano buhayin ang inakay. Ito yung pinaka-sikreto dito mga kaibon eh. Breed ka nga, magaling yung breeder, maganda yung pakain, maganda yung vitamins, maganda yung limlim. Pero ang mga inakay parating patay. Bakit ba tayo nagbi-breed mga kaibon? Dahil magpaparami tayo ng ibon. Kaya ang sikreto sa breeding mga kaibon is alagaan natin yung mga inakay. Kasi sila talaga yung purpose natin. Bakit tayo nagbi-breed ng ibon? Buhayin ang mga inakay. Yun talaga yung aim doon mga kaibon. Ang pinakamagandang gawin doon mga kaibon sa mga red eye na yan, ang pinakasikreto din yung pamoster mga kaibon. Pag magaling yung pamoster mo, wala ka ng problema mga kaibon. Once nakakuha ka ng magaling na pamoster, i-trust mo yan. Siya yung paalagaan mo o palakihin mo sa mga inakay na medyo may presyo o kahit wala mang presyo, in demand na mga ibon. Doon mo paalaga mga ibon, lalo na yung mga red eye, mga ino. Kasi yun man parati in demand eh. Kahit hindi ko nasabihin siguro kung ano yung in demand, alam nyo naman kung ano yung in demand na ibon, di ba? Yung mga ino, mga red eye na yan, yun, dun sila yung mag-aalaga nun mga kaibon. Kasi magaling na sila bumuhay eh. Di ba? Kasi kung nagbreeding ka tapos puro patay din naman yung inakay na binibreed mo, bale, useless lang din po mga kaibon. Useless lang pong lahat ng breeding process mo. Useless lang po lahat ng guidelines, ng mga day-to-day routine mo sa pag-aalaga ng ibon, pagbibigay ng vitamins, lahat yun magiging useless kung yung binibreed mo ng mga inakay mamamatay lang din. Kasi wala ka rin pababa, wala kang painakay mga kaibon. Okay? Kung may mga suggestion pa kayo mga kaibon, suggestion dyan, comment lang po kayo sa video na to mga kaibon. Nirerespeto natin lahat ng mag-iibon. Sana respetuhin din tayo ng lahat na mag-iibon. Respetuhan lang, tiwala lang sa mga kapwa natin mag-iibon. Yung mga totoong mag-iibon, tiwala lang po tayo. Kasi bandang huli tayo din po magtutulungan. Tandaan nyo po yan, tayo din po magtutulungan mga kaibon. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa video nating napaka-interesting mga kaibon. See you next time po mga kaibon. God bless po sa lahat na mag-iibon. God bless po sa pamilya nyo, ibon at iba pa po. Maraming salamat po.